Isang bangkay ang natagpuan sa bakanteng lote sa barangay Balaleng, Santo Tomas, Isabela. Huli nakita ang lalaki noong nakaraang Sabado kasamang isa pang lalaki na napag-alamang suspect sa krimen. Sumuko ang suspect na umaming ginilitan ang biktima. Isinuko din ng suspect ang patalin na ginamit sa krimen. Ang depensa ng suspect, 3 beses na umano siyang ginahasa ng biktima kaya siya gumanti. Sinampahan siya ng reklamong homicide. Pasintabi po sa mga kumakain, ipinasara ang isang kainan sa Katarman, Northern Samar dahil sa social media post ng isang customer na nakabili roon ng fried chicken na may uod. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Marumi ang paligid. Nagkalat ang mga basura. At ang freezer nanlilimahid. Yan ang tumambad sa mga autoridad sa kanilang pagbisita sa isang kainan sa Katarman, Northern Samar. Ininspeksyon ng mga autoridad ang kainan dahil sa social media post ng isang customer na nakabili roon ng fried chicken na may uod. Ayon sa Meat Control Officer, may paglabag sa sanitary and meat handling guidelines ang tindahan. Agad itong ipinasara. Damo sunod mga factors kay nano nga nahinabuin sugad sa siton. Una is poor food handling practices. Diri maupay ang storage san kanray babalidya nga manok. Muling mag-i-inspeksyon ang mga otoridad kung natugunan na ang mga paglabag. Titingnan pa kung muli silang pahihintulutang mag-operate. In-inspeksyon din ang iba pang karinderya at tindahan sa lugar. Sa ilalim ng Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013, may kaakibat na parusa ang mapapatunayang nagpabaya sa pagtitiyak na malinis at ligtas ang mga ibinibentang pagkain. Paalala ng Department of Health para sa tamang pag-iimbak ng pagkain, dapat ilagay sa refrigerator o cooler ang mga pagkaing madaling masira. Kapag naman hindi madaling masira, ilagay ang mga ito sa malinis at tuyong lugar. Tandaan din ang FIFO o First In, First Out sa pagluluto ng pagkain. Bantayan ang expiration date at ilagay sa ref ang natirang pagkain at muling initin bago kainin. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Pabor ang isang kongresista sa mungkahi ni Senate President Tito Soto na amyendahan ng saligang batas para maiwasto ang anilay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Darlene Cai. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganon ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Impeachment now is an impossible dream. Pinalutang kahapon ni Senate President Tito Soto na kakausapin ang liderato ng Kamara tungkol sa mga susunod na hakbang matapos ang anyay pagkakamali sa pagpapatibay ng Korte Suprema ng pagiging unconstitutional ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Para raw mawasto ang anyay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices natin. Pabor sa mungkahing ito si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na 1987 pa po ito at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Sa akin pong pananaw, po pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So not in particular lamang dito sa impeachment, bagkus pati rin po sa ibang provision. May tila sumbat naman si Representative Terry Riton ng Committee on Public Accounts tungkol sa sinabi ng mga mahistrado na dapat siguruhin ang due process at mabilis sa pagresolba ng mga kaso sa buong impeachment process. I think they should look at themselves as well
on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases. Dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Bit-bit nila ang pagkadismaya sa SC desisyon habang naghahanda silang tumanggap ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na matapos ang one-year bar rule sa mga bagong reklamo sa February 6. Bagamat kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang, pero hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Ginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement exclusive power of the House, irrespective of whoever it is. Wala pang tugon dyan ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa protesta sa kalsada ay dinaan ng ilang personalidad at mga grupo ang panawagan para bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, isinagawa ngayong Sabado ng hapon ng isang motorcade caravan na nananawagan ang mga lumahok na panagutin ang pamahalaan at ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Busina para sa pagkakaisa kontra korupsyon ang panawagan ng iba't ibang grupong nagsama-sama sa motorcade caravan. Binagtas ng grupo ni dating kongresista Mike Defensor ang EDSA mula White Plains hanggang Monumento. Umikot hanggang sa Commonwealth Avenue at tinumbok ang batasan. Ang isang grupo naman sa pangunguna ni dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. nagsimula sa Parañaque. Binagtas ang C5 pa Marcos Highway patungong batasan. Ilan sa mga sasakyang lumahok ay may mga nakapaskil na tarpaulin na may panawagang panagutin ang mga mandarambong sa Kabanang Bayan at ibalik ang mga ninakaw. Nakibusina naman ang ilang motorista na nakasabay ng motorcade sa kalsada. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkakaisa at panawagan para sa accountability. Noong isang linggo, impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! Pagdating dito sa batasan, Ivan, payapa namang nag-disperse ang grupo ng mga kalahok. Sinusubukan pa natin kuhanan ng pahayag ang palasyo sa mga naging pahayag at panawagan ng grupo. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Noon pa man, nasagot na sa mga pananaliksik ang tanong kung baka may mga hayop ding may talino sa paggamit ng tools gaya ng mga tao. At dagdag sa mga yan, ang baka sa Austria na pinangkakamot ang walis sa iba't ibang paraan. Kuya Kim, ano na? Maraming eksperto ang namangha sa bakang ito. Sa dinami-rami ro kasi ng baka sa Carinthian Alps sa Austria, siya lang daw marahil ang marunong gumamit ng magkaibang dulo ng isang walis bilang pangkamot. Siya si Veronica. Ayon sa amo niya na isang organic farmer. Una raw nilang napansin ang kakayahan ni Veronica, mahigit 1 dekada na nakakaraan. Ang gamit noon ni Veronica ang mga stick sa kanyang paligid. Dahil napakapabihira na kakayahang ito para sa isang baka, may mga animal intelligence specialist mula Vienna ang nagsagawa ng isang pag-aaral kay Veronica. Marami rin daw ang mga hayop na marunong gumamit ng tools, gaya ng mga chimpanzee, uwak, sea otter, dolphin, at elepante.
Pero ang kaso raw ni Veronica, unang beses daw na maobserbahan sa mga baka. Kaya umaasa sila ito na magiging simula para sa mas malawakang pag-aaral sa cognitive abilities ng mga farm animal. Ang hangad naman ng amo ni Veronica, naway maging inspirasyon sa marami ang kanyang alaga para pahalagaan ang ating natural world. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nagkatensyon sa pagsisilbi ng eviction order sa isang barangay sa Lumban, Laguna. Ang pinag-aagawan pribadong lupa kinatatayuan na ng barangay hall at mahigit 300 bahay. Nakatutok si Darlene Kai. Nagkagulo sa isang compound sa barangay Kaliraya sa Lumban, Laguna kahapon. Nang pasukin ng court sheriff ang compound para isilbi ang eviction order. Hindi pumayag ang barangay captain at pilit hinablot ang nagpupumiglas na sheriff. Ang pamilya ng barangay captain ang nananatili sa compound. Lumala ang komosyon nang sapilit ang palabasin ng mga otoridad ng barangay captain na pilit na kumakapit sa tarangkahan. Ayon sa court sheriff, kabilang ang compound sa ekta-ektaryang lupain na sakop ng writ of execution. Pinaalis sa mga naroon dahil pribado ang naturang lupa. Kailangan i-implement talaga ito ang utos ng court ng MCTC Lumban, Laguna. Only DRO ang makakapagpigil sa amin. Kompleto kami ng dokumento. Ayon sa land developer na nagmamay-ari ng lupa, mahigit 42 hektarya ang kanilang property. Sakop nito ang barangay hall, covered court, bahay ng kapitan at mga anak nito, gayon din ang mahigit 300 bahay sa barangay Kaliraya. May mga naibenta umunong lupain gamit ang faking dokumento, pero giit ng kapitan ng barangay, susunod ako sa batas, lalong-lalo na ang sheriff, pag naglabas sila ng survey, yung tama at eksakto. Muling nagkaroon ng dialogong magkabilang panig na umabot ng 5 oras na magitan sa kanilang Laguna Police at mga kaibigan ng kapitan. Sa huli, nagkasundo sila at pumayag ang kapitan na bakantihin ang lugar, basta't payagan silang kunin ang kanilang mga gamit. Pumayag sa hiling ang may-ari ng lupa na nagtalaga na rin ng mga gwardya na magbabantay sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Japan, dream pasyalan ng karamihan, lalo na po sa mga Pilipino. Pero ang reklamo ng ilan, ang pag-apply raw ng visa sa Japan, pahirapan? Yan ang tinutukat ni JP Soriano. Hindi raw makakalimutan ni Marge ang trip to Japan nilang pamilya nitong Pasko at Bagong Taon. Ang ganda ng paligid, kultura at disiplina ng mga Japanese talaga raw bahagi ng Japan experience. It is really our favorite country to visit because every city feels different. It has different vibe and exciting feeling, in every visit that we do. And we really love Japanese food. Kabilang si Marge sa halos 900,000 Pinoy tourists sa Japan itong 2025 na ayon sa Japanese Embassy ay maituturing na record high. Pero hindi lahat ng Pinoy na may kakayahang mamasyal sa Japan nakakapunta roon. May mga Pinoy na nagbahagi online ng kanilang stress dahil hindi makakuha ng slot sa pag-a-apply ng short stay visas. Kaya ang plano raw sanang Japan nagiging pahirapan. Sabi ng Japanese Embassy, dumami ang mga Pilipinong nag-a-apply ng visa. Sa loob daw ng halos 1 dekada, mahigit 6 na beses na tumaas ang bilang ng mga short stay visas na naibibigay nila. Mula raw sa mahigit 70,000 noong 2013, naging mahigit 400,000 noong 2023 at umakyat pa sa halos 250,000 noong 2024. Dahil sa pagdami ng visa applications, nagpatupad sila ng malaking pagbabago sa sistema ng pagproseso dito. Nagsimula na rin daw ang e-visa system para sa mga turistang sasali sa package tours na inaayos ng mga itinalagang travel agency. Mungkahi ng Malacanang sa mga naghihintay ng Japan visa, baka pwedeng pasyalan muna ng mga Pilipino ang mga tourist destination dito sa ating bansa. Habang sila'y naghihintay, mas maganda po sigurong i-explore ng ating mga kababayan ang Pilipinas. Iangat din natin ang turismo ng Pilipinas. Pero may mga turistang Pinoy na dumadaing. Mahal ang pamasahe sa mga local tourist site tulad ng Siargao.
dapat magsasargaw kami. And nung chinek po namin yung flights, parang umabot po ng 22K per each. 22K per person yung flight. And nung chinek po namin pa Bali, Indonesia, mga 16K lang po, kaya nag-push po kami sa Bali. It's more fun in the Philippines kung mas mababa ang presyo pa domestic flights compared to international flights and mga accommodation. And sana mas mabilis, maayos ang airport. Ang Department of Tourism nakikipag-ugnayan na sa Transportation Department at ilang airline. May ibinigay na raw na commitment ang mga airline. Yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares. And that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sumikat man noong 90s, relevant at relate pa rin ang mga kabataan sa heartbreak hits ni OPM singer Rosel Nava na mapapanood sa upcoming GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Yan ang chika ni Athena Imperial. Trend ngayon sa social media ang paggamit ng OPM songs sa online posts. Gaya ng suki sa videoke ng mga martir sa pag-ibig, ang 1994 hit na Bakit Nga Ba Mahal Kita ni Rosel Nava. I'm really grateful na I was able to be a part of, talagang mga classic songs ng OPM. And through the years, parang hindi nawawala si Rosel Nava because of my songs. And it's a chance also for me to be known sa generation ngayon. Sa bagong GMA Afternoon drama series na Born to Shine, na tungkol sa kabataang gustong abutin ang kanilang pangarap sa music industry, gaganap si Rosel bilang ang recording company owner na si Monica Pascual. Kahit hindi ako masyadong sanay when it comes to acting, but when it was offered to me, I was so excited kasi aside from getting to do something that's different, something new, the subject is very close and dear to my heart. It's about music, it's about reaching for your dreams. Makakasama ni Rosel sa serye ang mga veteranong aktres, gaya ni Miss Tessie Tomas. She asked me, Tita, okay ba to o what? Then I make a suggestion. Ang kailangan talaga, ang good acting starts with good memorization. Hindi mo pwedeng i-acting yan kung nagpo-fumble ka sa lines. Maganda kasi pareho kami nagpe-prepare. At new gen of stars gaya ni Michael Sager na gumaganap bilang anak ni Rosel sa series. I've heard her songs, yung parents ko are big fans. So, ako naman, nakikinig din ako. And nakakatuwa na parang in their generation, she was the talagang idol nila. And ngayon, the new gen is working with her. So, it's such a privilege. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At